para hindi naman po sayang, no? Na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng boses o kaya anong talent, tapos hindi nagagamit. At ang regret talaga nasa pag magtatapos na ang buhay. Oo, na marami pong nagaganon na sana, sayang, nagawa ko yan. Pero paano? Wala na, tapos na yung buhay. So, praise God. Sa ngayon po ay tayo ay dumako sa salita ng Diyos. Bago natin po ay pakinggan ang kanyang salita, tayo ay pumunta sa ikalawang Pedro sa atin pong scripture reading. Second Peter po, matagpuan po ito sa New Testament, of course. Malapit na sa dulo para sa mga hindi pa gaanong kabisado po ang salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayo. English ito o Tagalog? Okay, so sabay-sabay po na ating babasahin po ito. Ready? Begin. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, sila'y tinapon sa impyerno, kung saan sila'y ginapos sa kadiliman, upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng taong noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Nahirap ang kalooban ng matuwid at sa kasamang nasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan, pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong ito. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit, sa halip ay nilapastangan nila ang mga ito. Samantala, ang higit sa malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlait sa kanilang pagharap sa Panginoon na sakdal laban sa mga ito. Pagpalainawa ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po ay nanalangin. Salamat, Panginoon, na ngayong umaga muling mabuksan namin ang inyong banal na salita at ipaintulot nyo lang, mabigyan kayo, Panginoon, ng karangalan. Ang inyong salita po ay hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan, bagkus ito ay gagawa o magtatagumpay sa mga nakikinig, Panginoon. Ihanda niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay makaupo na po. Ito pong ating topic, realities or expectations in the last days. Now, napansin nyo po, panay last days o mga huling araw ang atin pong tinatalakay. Dahil po naman, nasa last days na tayo.
At hindi na po talaga mapipigilan ito. At kung bigyan natin po ng masusing pag-aaral, ito pong mga paksa na ito, yung mga prophecies, yung mga tinatawag na hula mula sa salita ng Diyos. May isang preacher na nagsabi, privileged tayo na nasa henerasyon tayo na yung lahat na sinabi ng Panginoon patungkol sa mga huling araw ay makikita, masasaksihan natin. Ito lang ating henerasyon na ito. At ako po ay naniniwala ng buong puso. Kasama ako riyan. Kaya, baka hindi muna ako ililibing. Kasi, ano nang sabi ng Panginoon na kung darating siya, bigla-bigla, di po ba? Pero, bago pa man po dumating siya na biglaan, kanya po muna na isisiwalat, kanya po munang i-reveal, no? O kaya kanya pong pakita, salaysay ang lahat ng mga palatandaan. At hindi na lang natin aking naisa na nabasahin natin, nandito po sa Lucas 17:26, 24 hanggang 37. Pero kukuha po tayo ng mahabang panahon. Pero anyway, ito naman po ay babanggitin ko, no, in the course sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, dito po sa ating nabasa, ang isang concern na napakalaki talaga kapag na-miss o kaya nabigla yung mga di mananampalataya at na-miss nila po ang rapture, ang pagdagit ng Panginoon, ang sunod talaga po niyan ay judgment. Kaya nga po, magmula po sa talatang tignan natin, no, sa nabasa natin. Kasi po may mga binabanggit na kailangan talaga bigyan natin talaga po ng atensyon. Sa ikalawang Pedro, kabanatang 2 po, pansinin niyo po, sa verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Ano ang naging resulta? Napakatindi ang mga binabanggit. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Hindi nakaiskapo yung mga anghel na naging unrepentant at saka rebellious. Sa verse 5 po, tingnan nyo. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Hindi nakaligtas ang tinatawag dito sa English, ancient world. Yung sanlibutan bago po ang universal flood o baha. Sa verse 6 po, tingnan nyo. Isang case din na hindi nakaligtas sa judgment ng Panginoon. Verse 6. Okay? Sana yung verse 6. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Hindi nakaiskapo yung mga taga Sodoma at Gomora na miyayakin pang
Tutunghayan pa po yan, no? Sa verse 9, yung nababanggit dito, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Unjust sa English. Yung just naman, yung mga matuwid, sila ay bigyan ng gantimpala. Pero sa mga unjust, judgment. At sa verse 10, basa din natin yan, lalo na ang sumusunod sa mahahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan, pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong ito, wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilapastangan pa nila ang mga ito. Yung mga lumalakad ayon sa kanilang kahalayan, paparusahan sila sa unang bahagi ng binasa natin. So, ito po, talaga pong inescapable. Hindi po maaring tayo ay makaiwas. Meron po talagang paghukom matapos po ang pagsalungat o pagrebelde sa Panginoon. Tatlong bagay po ang ating makikita. Una sa lahat po, minority lang po ang maliligtas. Anong ibig sabihin po? Iilan lang po ang maliligtas. Napakalungkot po na sabihin ito. Sa binanggit ng Panginoon, katulad po ng mga verses 6 hanggang 9, no? Ito po ay tumutukoy sa panahon ni Noe. Di po ba? Sinasabi diyan ginunaw ng Diyos ang daigdig na sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Ilan lang po sila? Biruin niyo po, ang English nagre-render niyan, the ancient world. Hindi ko sigurado kung ilan po ang populasyon sa ancient world bago po ang pagkatapos po ng pag-multiply na naman, no? Matapos na yung mga anak ni Noe, si Shem, Ham, at saka Japet, ay inutusan ng Diyos, okay, kayo'y kumalat sa buong daigdig at magpakarami kayo. Yun din po ang utos kay Adan at Eva at marami na sila mga anak, kung tignan yun po. Pero nung dumating ang baha, na-wipe out po yon. Sa ngayon na naman, sabi ng Panginoon, na-wipe out ang unang ancient world, 8 lang ang nag-survive. Sa darating din na paghukom, kasi parang ginagawang kahintulad o parallel ang nangyari doon sa panahon ni Noe, katulad din po ang mangyayari sa pagdating ng paghukom sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus. Ilan lang sila ang magsosurvive. Now, hindi naman siguro 8 katao lang. Baka hindi tayo kasali diyan kung 8 lang. Marami naman siguro. Baka by the millions. Pero ang atin pong populasyon ay 8 billion na. Noong mga ilang linggo nakaraan, atin pong in-stipulate na baka siguro mga 200 to 300 million po ang mga truly born again Christian. Pero, nabasa ko lang lately na yung isang nag-aaral po tungkol sa populasyon,
ang kabuuhan daw ng tinatawag Christendom, mga nag-profess na sila ay Christian, nasa mga 2 billion na. Yun. Pero dati-rati, mga 1.2 billion. Pero, yan po ay kasali diyan ang mga Saksi ni Jehovah, yung mga Mormons, no? Yung tinatawag natin na cults. Pero ang tunay lang talaga, ang totoo lang talaga, minority lang po. Iilan lang po talaga. Kaya nga po, ito po ang katotohanan na sinasabi. Katulad ng sa panahon ni Noe, iilan lang, ganun din po naman ang maliligtas, lalo na po sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa rapture. Isa pa po na case in point na ginamit ng Panginoon. Ano po ang kanyang ginamit? Sa kay Lot, okay? Si Lot, binabanggit sa verse 7 sa atin pong text, righteous siya. Yung si Noe, ang tawag sa kanya, preacher of righteousness. Yung mga righteous, yung mga lingkod ng Diyos na nagpapakalat ng righteousness o katuwiran, sa kay Noe na time, 8 lang sila. Sa panahon ni Lot, binanggit po sa Genesis chapter 19, si Lot, yung kanyang asawa na naging haliging asin, at yung dalawa niyang mga anak. Ilan po sila? Si Lot, dalawa niyang mga anak. Ilan lang nakaligtas doon? Mabuti pa yun sa panahon ni Noe, 8. Ito ngayon ay tatatlo na lang. Ang katotohanan ito, inulit ng Panginoon. Sabi niya sa Mateo 7, 12 at saka 13, pumasok kayo sa pinto na malapad. Malapad ang pinto at malapad ang daan patungo saan? Sa kapahamakan. At marami ang dumadaan diyan. Makitid ang pinto at makitid ang daan na patungo sa buhay na walang hanggan, at iilan lang ang makakasumpong nito. Hindi ko kayo tinatakot. Ang point ng Panginoon dito ay ito, siguraduhin ng bawat isa kung siya ba talaga ay tunay born-again child of God. Malaman naman ninyo, sabi ng Panginoon, you shall know them by their fruits. Sa buhay na ibinubuhay nila. Kung sabi na siya ay tumanggap na sa Panginoon, tapos miyembro siya ng APO, alam niyo yung APO? Hindi yung Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Soka Tumba. Kung wild ang kanyang buhay, wala ang pagbabago na nakikita na sinasabi ng 2 Korinto 5:17, ang sinumang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Now, tanungin natin ang ating sarili. Usisain natin. Look into yourself. Naka-experience ba ako ng transforming power of God? No? Yan, pasensya na. Lagi ko sinasabi, kasi wala na bang number 1 na aking sight, kundi sarili ko. Kasi anak ng Mitkan kami, doon sa Camp Evangelista, sa Cagayan de Oro, ay, marami kaming katarantaduhan na ginawa. No? Pero nung tagpuan ko ang Panginoong Hesus, hindi ko nga maunawaan yon. Nagbasa ako po ng God's Simple Way of Salvation. Nag-iba na po ang paningin ko sa buhay.
nag-iba na rin ang pagtingin ko sa mga barkada ko, hindi ko na sila po, kumbaga, hindi na kami kaparihong mga tupa. At ito na, no? Tuloy-tuloy. Well, hindi naman po perfect. Pero, obvious ang pagbabago talaga. So, magkaroon tayo ng self-test. Maraming nagsasabi, sila ay Christian. Marami nabautismuhan pa sila. Marami na sila ay nag-attend sa church, pero wala talagang pagbabago. Kaya yung binabanggit at dinidescribe ni Pedro dito, sabi niya, ang buhay nila ay immoral, nasa kahalayan. Yan ba yung marka ng tunay na righteous? Yan ang kanyang tinatapik dito. Righteous. Yun mga unrighteous, yun ang pumasok sa paghuhukom. Kaya, ito na po, talaga pong siguraduhan, maging dapat sigurista tayo. No po? Now, mapansin natin po, tatlong mga bagay tungkol dito po sa mga nasa minority. Okay? Sila po, number 1 ay opposed by the ungodly and the world. Nabasa natin yan kanina, no? Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang tao matuwid, na lubhang na bagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masama noong panahon niya. Opposed or oppressed sa yung sanlibutan kung saan siya ay nakatira o lugar kung saan siya nakatira at nabubuhay. At yun din po ang mga tunay na godly. Sabi ng 2 Korinto 2:12, yes, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pagka tayo po ay pinipersecute, pinag-uusig tayo dahil sa atin pong buhay makabanal, okay, righteous na buhay, at hindi nagustuhan ng mga tao sa sanlibutan, maggalak ka. Dahil patunay talaga na ikaw ay tunay na isang Christian. Tunay na ikaw isang anak ng Diyos. Hindi nila nagugustuhan, parang kumbaga sa kanila, nasusuka sila, yung Jesus, yan. Maka-Diyos na yan. Ha? Ikaw na lang yan, ikaw. To hell you go. Ha? Mga ganun-ganun ang mga sinasabi lang. May oppression talaga. Kaya ba'y nakasubok? Ikaw lang isang Christian sa loob ng inyong bahay? Talagang uusigin ka talaga. May banggit nga ako, nag-uusap-usap kami kasama kay Sadji na yung director ng Word of Life, ng ibang sino sa inyo nagpunta sa camp? Ilang kayo? Dating director ay si Noli Gasila, nasa States na siya ngayon, sa US. Nung siya ay naging Christian, sa pamagitan ng camp, ang unang taga-usig niya yung kanyang ama. Sabi ng ama niya, ay wag ka punta-punta doon sa yung born again, yung Christian na yan, huwag ka pumunta doon. So, hindi niya talaga maubos isip kung ano ang magandang dapat gagawin. Pero sabi niya, Panginoon, turuan mo ako kung ano ang gagawin ko. Na pinaalala sa kanya ng Panginoon, Ephesians 6:1 and 2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi niya, Lord, sige po, Lord. Pero kung ipa-deny niya sa akin aking pananampalataya, ay hindi pwede. Pero sige, kung pinagbabawal niya na ako'y magpunta, sige lang, for the sake na lang na napapatunayan ko, iba na ako. Hindi ako rebelde na katulad ng dati. So, sinunod niya yon. Ang kanya pong
gusto, pagkatapos na siya nakakilala sa Panginoon, siya ay papasok sa Bible School. Maglingkod sa Panginoon. Sabi ng tatay niya, hindi, tapusin mo yung pagka-ininyero mo. So, tinapos na po niya. Hanggang dumating po ang panahon na tapos na niya, pinatunay niya sa ama niya. Sabi niya, Ama, ginawa ko na yung gusto mo. So ngayon, pagbigyan mo ako, nais ako maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sa tagal ng panahon na siya ay nag-give way sa kanyang tatay, ganun din katagal ang kanyang pagpipray sa kanyang tatay. Hanggang dumating ang panahon na yung kanyang tatay kumilala sa kanyang pangailangan sa Panginoon. Kasi nakita niya yung pagbabago sa buhay ng kanyang anak. At ang kanyang anak ay nagiging isang manggagawa. Naging director siya ng Word of Life Camp at dinala po siya doon sa Estados Unidos. Now, medyo may persecution. Pero, obvious yung pagbabago ng buhay. Amen? Kung ganun ka pa, kumusta ka na? Ito, ganun pa rin. Ano ibig sabihin ganun pa rin? Walang pagbabago sa buhay, ay napakalaking question mark ang yung buhay na yan, kung baga isang anak ng Diyos. Pangalawa po, exposed to extreme wickedness. Yan po ang matagpuan natin sa verse 8. No po? Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Yung buhay ng mga ungodly o nasa sanlibutan, malaki talaga po minsan ang yung influence. Kasi pag tignan nyo lang, iba ang buhay nila, iba ang mga ginagawa, iba ang lingwahe nila. Minsan may kasama ka, makasalubilo mo, usap-usap kayo, bigla lang na bulalas ang PI. Yan. Magugulat ka lang. Yung pinagawa namin dito, yung tumutulo. Yung nagbigay ko ng instruction, ganito, ganyan. Hindi naman na para sa akin yon, pero lumabas lang yung PI. Nagulat ako. Nag-uusap kami. PI na agad siya. Sabi niya, membro ako ng dating daan. Pasensya na sa mga taga-dating daan. O yun. Kaya nga pala. Magpapatunayan po talaga, no, kung ano ka at ano ang inyong reception, no? Pag ikaw ay na-subject sa mga makahalay, makamundo na influensya, no? Itong sanlibutang ito. Gusto nila talaga na ikaw ay i-influensyahan. Kung mari pa ay mapapunta ka sa kanilang kampo. Kaya ingat-ingat lang tayo. Dahil ang mundong ito magsusumikap talaga na tayo ay hihilahin para maging katulad nila. Exposed to extreme wickedness sa sanlibutan ito. Pangatlo po, pero ito ang good news. Tayo man po mapunta sa mga ganoong sitwasyon, pero sa verse 9 po, sinasabi, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsusubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Ay, ito po,
ang maganda. Ito po ang assurance sa atin. Bagaman tayo ay oppressed, bagaman tayo ay na-expose sa mga kasalanan, masama na influensya ng sanlibutan ito, ang pangako ng Panginoon, tayo ay iingatan niya na hindi tayo mahihila. Hindi tayo madadala at matutukso. Basta, ano po ang kondisyon dyan? Mamuhay lang sa sa katuwiran. Paano iligtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Be faithful to Jesus and you will survive. Mananalo ka. Kapit ka lang sa Panginoon. So, pinag-usap-usapan minsan, saan na si Kuan? Nabanggit niya kasi na wala na siya kasi hindi siya nagbabasa ng Bible. Hindi nagbabasa ng Bible. Ang isa talaga po na malaki po na ika nga natin, yung Waterloo, yung kababagsakan ng mga Christian, wala silang feeding on the Word of God. Kailangan talaga natin yan. Isang linggo na hindi ka makakakain ng salita ng Diyos, hindi ka makakabasa ng salita ng Diyos, matindi na po ang paghihina. Diyan na po papasok, diyan na po i-eksena ang dyablo. Kung kailan ka mahina, at saka kanya titirahin. Pero, kung matapat sa salita ng Diyos, ito lang na po naman ang kailangan talaga gagawin. Faithfulness in the Word of God. Bigyan mo talaga ng time. Kaya, ang mga now you see, now you don't, mga kapatiran dito, mga young people, na bakit? Ano nangyari? Pagtanungin mo, nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Hindi na po. Ayan. Self-explanatory. Nagpe-pray ka ba? Hindi na po. So ano ang nangyayari? In-expose niya yung kanyang sarili sa dyablo, sa mga pagtukso na wala siyang sapat na kalakasan. Kailangan talaga, sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ito po yung ating spiritual na pagkain. Ito pong salita ng Diyos. Maski anong takaw natin sa pagkain ng tiyan, hindi magagarantiya yan na tayo ay mananalo laban sa tukso ng diablo. Ang atin pong espiritual na kalusugan dahil sa ating feeding sa Word of God, yun po ang mag-guarantee na tayo po ay magsusurvive talaga. Sa itong makamundo, makahalay na sanlibutan ito. Itong godly, ungodly, and wicked world, yan po ang karakteristik ng ating environment. Hindi tayo magsusurvive kung wala tayong yung pananggalang salita ng Diyos, prayer, At yung sabi ng Panginoon, ay huwag niyo kaligtaan ang inyong pagtitipon. Kasi po, ang pagtitipon, yun po ang nag-i-encourage sa isa't isa. Hebrews 10:25. Do not neglect the assembling of yourselves together as the manner of some is naging kasanayan ng iba. But, exhorting one another. Gusto pa natin talaga bigyan ng time na makapag-testify, yan, ganun, May prayer meeting tayo, may time for testimony. Yun, ganung mga kaparaanan tayo ay ma-encourage talaga.
exhorting one another so much the more as you see the day approaching, malapit na pagbabalik ng Panginoon. So, ayan po. God will deliver the righteous from falling unto sin. Pangalawa po na point natin, nakakatakot naman ito. Kung minority is saved, majority is lost. Karamihan din po ay mapapahamak, mawawala. Yon, yung binanggit po sa verse 5, the world of the ungodly ang sinasabi. Dahil sa kasalanan ng tao noon, unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig ng mga di makadiyos, no? Sa pamagitan ng baha. Kabuuan ng sanlibutan. Sa verse 6, nabanggit din natin yan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod sa Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ayun. Buong syudad. Sino lang po ang nag-survive doon? Si Lot. Nandiyan na kanya ang asawa sana, pero nawala pa. 3 na lang sila. Karamihan talaga po ay mapapahamak. So, sorry lang po. Yun talaga po ang katotohanan sa sanlibutan ito. Now, pagdating po ng rapture, yung pagdagit ng Panginoong Hesus, pumunta po kayo sa yung mga pagtitipon ng mga churches. Wala na pong matitira diyan. Sa tunay na yung mga Christian talaga, born again, tunay. Wala na matitira. Pagka na-rapture na po, sino kaya ang pag-iiwanan ko rito? Baka yung kapitbahay namin, wala na, nakatira dyan. Siguro dapat kausapin ko na yung mga kaibigan ko. Kayo na lang bahala dyan, ha? Pero talaga pong, ang ilang mga churches na maiiwan ay iilan na lang po ang matitira siguro. At ang matitira, pasensya na. Atin na pong tinalaka yon. Masyado talaga maliit ang possibility at tsansa na maligtas sa panahon po ng Great Tribulation. So, karamihan po talaga ay mawawala. Yung mapapahamak. Yung sa Matthew chapter 13 po, yung may parable na binigay ang Panginoon, parable of the sower. Isang 4 na mga lupa na bagsakan po ng yung binhi. Una, nasa tabi ng daan. Pangalawa, nasa mga thorny. Yung may mga thorns, no? Una, nasa tabi ng daan. Pangalawa ay mababaw ang lupa. Pangatlo ay nandoon sa mga thorns. No? Pang-apat, yun lang po ang good soil. No? So, sa 4 na mga tao, isa lang ang kandidato sa kaligtasan. 1 in 4. Kaya, ganito lang po liit, iilan lang talaga po ang mga maliligtas. Magbilang kayo ng 4, isa lang diyan. Kasi yun ang sabi ng parable. Kaya nga po, majority will be lost. Now, dumako na po tayo sa ating pangatlong point. Minority will be saved, majority is lost.
Pangatlo po, meron tayong mission to the lost. At anong sinabi dito tungkol po sa mission na ginampanan ng mga nabanggit na mga tao? Si Noe. Kung basahin natin po sa Genesis 19 at saka dito po sa ating text, si Noe, nag-preach po siya, being a preacher of righteousness, ilang years po? 120 years. Sa panahon ni Noe, bagaman napakaliit lang ang tsansa na maligtas talaga, no? Pero nagporsige si Noe. Siguro sa 10 taon ng kakapreach ni Noe, walang ni isa na lumapit sa buong sanlibutan yun. No? Sabi ni Noe, nakakapagod naman ito. Susuko na nga ako. Sabi ng Panginoon, hindi, may mission ka. I-reach mo ang buong sanlibutan, mayroon pa diyan, iba. Sige, okay. So, si Noe, nagpunta naman kung saan, no? Hanggang buong sanlibutan ay na-reach niya, hanggang umabot na siya ng 100 years ng kakapreach. Ang tagal na. Nung unang lumabas si Noe, mag-preach, okay, straight back pa siya. Maayos pa yung kanyang spinal column. Pero after 100 years, may tungkod na si Noe. Una, pag magsalita siya, booming yung voice niya. Hoy, magsisi kayo! Kasi ang baha ng paghukom ng Diyos ay darating. After 100 years, mahina na si Noe. Nakatungkod na siya. Magsisi kayo. Ay, darating ang paghukom ng Diyos. Tumigil ba si Noe dahil siya ay ugod-ugod na? Hindi. Tuloy pa rin siya. Sabi niya, Panginoon, daang taon na ako nagpipreach. Wala pa rin bunga. Yun. 110 years na, wala pa rin bunga. Sabi ng Panginoon, porsige ka lang, Noe, dumating ang 120 years. Pagtapos ng 120 years, bumagsak ang ulan at sabi ng Bible, the depths of the seas opened. Ang baha nanggaling sa taas at nanggaling sa ilalim. No? At inapawan ang lahat-lahat ng struktura, bundok, kung ano man, sa buong sanlibutan. Si Noe, ang kanyang asawa at 3 mga anak at kanilang mga asawa. Now, ito po. Sa kay Lot naman, sa Genesis 19, okay, gusto ko po na tumungo dyan kasi mayroon po akong nais na bigyan ng emphasis po. Sasaglit po tayo sa Genesis chapter 19 po. At ating babasahin po, nandito po sa verse 15. 19 verse 15 po. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Magmamadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Asawa at ang kanyang mga anak. Isang asawa, 2 mga anak. Okay. Pero bago po niyan, kung ating titignan, dito po sa 12, tayo atras ng konti. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at
pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito, kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kaniyang mga anak, yung kaniyang mga son-in-laws, na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Gumawa ng isang mission work si Lot. Nung sinabi ng mga anghel, gugunawin namin ito, bigyan kayo ng pagkakataon na makadala kayo. Una, sa inyong mga relatives at saka mga in-laws. Nung kinausap ni Lot, itong kanyang mga relatives, tinawanan lang siya. I don't know kung ano talaga ang kadahilanan. Baka hindi naman maganda ang buhay ni Lot. Tapos, naging ano pa rin ang Panginoon, maawain pa rin. Oh, sige. Kayo na lang. Ikaw yung asawa at saka yung dalawa mo mga anak. Kinaladkad na lang nga sila. At ito pa ang nangyari. Nakarating na sila banda doon sa may Zoar. Anong ginawa ni Mrs. Lot? Walang pangalan. Lumingon siya. At ano nangyari kay Mrs. Lot? Naging haligi ng asin. So near, yet so far. Nandiyan na siya. Nakalabas na siya sa Sodoma at Gomora. Lumingon pa. Yun po ay isang object lesson. Yan po ay masabi natin example ng mga nagpapakunwari na mga Christians. Akala natin Christian. Labas na sila kahit papano, nakakapag church, kung ano-ano pa. Pero sa bandang huli pala, ang tunay na estado ng kanilang puso ay lumabas. Hindi pa nakasali sa kaligtasan. Maaring may mga ganon tayo na mga kasamahan o kaya mga loved ones natin, mahal natin sa buhay. Hindi porke sila ay nagkasimba-simba na rito o kaya sila sa Katoliko, now, wag naman kayo magalit sa akin. Sa Katoliko kasi, formalidad lang yan. Kung baga, basta lang ikaw nandoon na para lang na yung mabigyan ka lang ng konsuelo, ay nakapagsamba ako. Pero wala po talagang masasabi natin na tunay, malaliman na relasyon sa buhay na Diyos. Sapagkat hindi po natin masasabi na ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang pagiging born again, ay ini-emphasize talaga yan. Maari nga po na nandito sa atin, masasabi niya, ako'y nagsamba na diyan sa Luke Christian Church, pero pagdating ng rapture, nakatanga lang siya. Ba't hindi ako nasali? Dahil naman ay parang si Mrs. Lot. Hindi siya tunay talaga na born again child of God. Now, isa na lang po na point na nais ko po na dalhin. Ito po. Although si Lot ay nagiging failure siya sa kanya pong misyon sa mga nawawala. Una, sa mga nasa Sodoma at Gomora. Total failure siya doon. Wala siyang nadala doon. Ngayon, inasa niya doon sa kanya mga kamag-anak na meron man sana na siya ay madala. Yung kanyang mga sons-in-law. Pero nung siya ay nagsalita, siya ay tinawanan. Now, ito po ang application. Ito po ang atin pong nais na i-drive. No?
yung pong mga kamag-anak natin, yung atin po na mga relatives, cargo po natin yan sila. Atin na pong ibabatay dito. Sabi ng mga anghel, sige, anuhin mo, buntahan mo ang mga kamag-anak mo. Dalhin mo sila rito para sila ay makakilala sa kaligtasan. Ginawa ni Lot yun, pero siya ay failure. Ngayon po, kung hindi natin gagawin yon, hindi natin mapatunayan kung talaga ba sila ay mapasali sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Atin po yan silang misyon. Ang membro ninyong sambahayan, ako'y natuwa kanina kay Sister Marcia. Sister Marcia, andito yung buong pamilya. Pinag-pray mo ba yan, Sister Marcia? Ng buong pamilya, madala mo sa Panginoon. Okay, ikaw lang isa. Ako lang isa dito sa langit. Yung aking mga anak, asawa ko, wala. Okay. May isang article na nabasa ko na makikita mo ba yung iyong mga loved ones doon sa impyerno? Nasa langit ka? Makita mo ba? Sabi ng kanya lang ito, sa pantaha lang naman niya. Makikita mo. Based doon sa kay Abraham at saka kay yung si Lazaro. Yung mayaman, nakita niyo, ay ang ganda naman. Komportable si Lazaro. Sumigaw siya, Amang Abraham, padala mo si Lazaro. Sabi ni Lazaro, kung payagan ako, Amang Abraham, pwede ba? Ay, hindi. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Yung nandidiyan ay hindi makatawid dito, ang hindi dito, hindi makakatawid dyan. Pero, silip kita nila. Now, yan po ang masakit. Mga loved ones natin, mga anak natin, na sila po ay wala sa Panginoon. Now, hindi naman natin mapigilan talaga. Ang iba talaga ay matigas ang ulo, matigas ang puso. Pero mabawas-bawasan na lang po yan. Lord, ginawa ko ang lahat ko para sila ay madala sa inyo. Nagmamatigas pa rin sila. Pero malaki po ang pagsisisi. Malaki po ang regret ng isang mananampalataya. Hindi niya man kahit papaano siniran yung kanyang mga mahal sa buhay. Mahal niyo ba yung mga mahal niyo sa buhay? Ha? Kayo ba ay makatiis na sila ay sa impyerno, kayo sa langit? Yun ang malaking katanungan po. Kaya nga, may mission po tayo. Kaya nga, yung sabi ng Panginoon, go into all the world. Pero, punta ka naman sa buong sanlibutan, yun lang dyan mismo sa pamamahay mo ay napupunta o papunta sa impyerno. Walang silbi yan. Walang silbi ang pagka-missionary. Walang silbi ang pagiging evangelist. Naalala ko tuloy si Dr. Jack Alsong, buhay pa siya. Dinala niya sa evangelistic meeting yung kanyang tatay hanggang namatay, nagmatigas talaga. Sabi niya, nakita ko yung tatay ko, mahawak doon sa, sa sandalan ng, naamoy niya yung impyerno. Sandalan yung upuan. Yun. Humahawak doon hanggang yung kanyang kuko na baon. Sa kakapigil niya ng kanyang sarili. Sabi niya, I am conscious that when my father died, he went to hell. Kaya nga ito nagtulak sa akin, sabi niya, para bawiin yung aking failure, aking, ito na lang yung kanyang pantakip butas, kumbaga. Pero masakit talaga po. Maliban kung yung asawa mo, ilang beses mo na sinasabihan, to hell you go. Ayan. Siguro, hindi mo na talaga sisiran yun.
Pero kung mahal na mahal mo talaga sila, mga anak natin, magmamakaawa talaga tayo sa kanila. May mission po tayo, mga kapatid. Hindi tayo makaka-realize sa mission natin hanggat hindi natin nadala, nabahaginan yung ating mga loved ones, mga kapitbahay natin. Atin po yan sila kargo sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, ipahintulot niyo po na bago kayo muling bumalik bigla, maraming mga hindi handa. At lalo na po ang mga wala pa sa inyo. Ipahintulot niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, yung mga hindi pa po handa ay talagang gawin na nila. Ang nararapat para sila, Panginoon, ay makakatiyak na pagbalik niyo muli sa inyong pagbalik sa second coming ay masasama sila, Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakapikit ng ating mga mata, ako'y mag-pray para sa iyo. Kung sakali man ang Panginoon ay nangungusap sa inyo, nais nyo sabihin, Panginoon, nais ko ikaw, Panginoong Hesus, tanggapin aking tagapagligtas at Panginoon. Anyayahan ko ikaw sa aking puso. Yan po ba ang iyong nais na gagawin sa sandaling ito? Buksan mo yung puso sa Kanya. Anyayahan mo siya. Kung makatok siya, ika ng Revelation 3:20. At yan po ang inyong desisyon sa umagang ito. At inyo lang po. Habang nakayuko tayo, nakapikit ng ating mga mata, ipahiwatig lang po yan sa pamagitan ng pagtaas ng iyong kamay. Pastor, please pray for me. Nais ko tanggapin ang Panginoon. Hindi ko talaga pa. Talagang sa totoo lang, hindi ko talaga siya natanggap. Hindi ko talaga sigurado kung ano ako talaga sa harapan ng Panginoon. At ngayon, nais mo tsakin to bago po, ikay tumalikod dito at maaaring huli na po ang lahat. Meron po rito, nais niya, pahiwatig sa pamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Pastor, please pray for me. Ako ay lumalapit sa Panginoong Yesus. Ako po gumagawa lang ng aking bahagi. Nasa inyo na po yan. Meron dito. Na inyo na po yan na responsibility. So Lord, ipinagtatagubilin ko sa inyo, doon po sa mga hindi pa po talaga tunay na mga born again o ligtas, sila po ay kahabagan niyo, Panginoon, upang sila po ay makakatawid sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. So ngayon po ay ating